Dominant Protector. Credit to the author. 3051-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bumalik na ako, may nangyari sa bahay nila Jelay. Nagmamadali akong bumalik, sa loob tayo mag-usap. Sabi ni Terence kay Cheryl. Sige, sabi niya. Binuksan ni Cheryl ang pinto ng bilya, at pinaandar ni Terence ang Grand Cherokee papunta sa bakuran, ngunit sumunod din ang isa pang sasakyan. Napakurap si Cheryl. Terence, kaninong sasakyan ito? Gayunpaman, nang matapos magtanong si Cheryl, nakita niya si Chester sa driver's seat. Meng yan, ito ang loot na nasamsam ni boss. Medyo may halaga ang sasakyan na ito. It's a modified Hummer. Nagustuhan ni Chester ang kotse, bagaman ito ay Aztec, ngunit wala itong kasing daming upuan gaya ng Grand Cherokee, at hindi ito kasya sa napakaraming tao. Ang Hummer na ito ay kotse ni Little Eleven, at si Terence ay SR, kaya kinuha niya ang kotse para sa kanyang sarili. Ito ay isang binagong kotse, ngunit ito ay ilang milyon lamang, at ni Terence o Chester ay walang pakialam dito. Masaya sila na ang kotse ay sa maliit na bata. Ito ay isang tipikal na kaso ng pagtatapon ng kotse upang iligtas ang hari. Nakalok ang pinto, ngunit hindi ito bagay kay Terence. Gayunpaman, hindi alam ni na Terence at Chester na inilagay ng maliit na sandata ang kanyang heaven grade na sandata sa trunk ng Hummer, at hindi ito hinanap ni Terence. Ang kaawa-awang maliit ay naghihintay na mawala ang sitwasyon sa loob ng 2 araw, at magpapadala siya ng isang tao upang magmaneho pabalik ng kotse. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, imposible para sa isang nakalok na kotse na nakaparada sa mga lansangan ng sekular na mundo. Sa daan, nakita niyang maraming pribadong sasakyan ang nakaparada sa gilid ng kalsada at walang nangyari. Nakalimutan niya na ipinarode niya ang kanyang sasakyan sa pribadong pag-aari ng House Sullivan, bagaman masasabi ni Terence sa isang tingin na ito ang kotse ni Lil, na may plakang dayuhan. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, pumasok si Cheryl sa villa kasama si Terence at ang iba pa. Tawag niya habang naglalakad, Yasi, nasa likod ni Terence, hindi mo ba siya na-miss? Bumaba ka dali. Oh, nakabalik si Shield bro. Si Yasi ay nagmamadaling bumaba mula sa itaas. Katatapos lang niyang maligo at nagpapatuyo ng buhok. Medyo masaya siya noong una, ngunit nang makita niya si Brandon na naglalakad kasama si Terence, ang kanyang ekspresyon ay nanlamig. Ang ulap ng abo. Shield bro, bakit mo siya pinapasok? Tinanggihan ni Yasi ang ulap mula sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay isang masamang tao. Yasi, mayroon ka bang hindi pagkakaunawaan tungkol sa glow ng gabi? Nagtataka si Terence sa ugali ni Yasi. Bagamat parang nababaliw na siya araw-araw, hindi siya nakikialam pagdating sa mahahalagang bagay. Naramdaman ni Terence na may mali sa kanyang pagtanggi kay Brandon. Walang hindi pagkakaunawaan. Itong lalaking ito. Iniihaw niya ang baboy sa harap ng villa. Gagawin niyang baboy pasusuhin ang baboy. Sinimulan ni Yasi na i-frame ang ulap. Pangalawang hipag, kailan ako? Nag-ihaw ng pasusuhin na baboy. Ang mukha ni Brandon ay naging itim, ngunit hindi siya naglakas loob na tumanggi, kaya't maaari lamang siyang magtanong ng may mapait na ngiti. Sige, Yasi, ngayon lang, si Brandon ay nasugatan ng husto ng isang sky-class late face peak habang sinusubukang tumulong, hindi siya masamang tao. Sabi ni Terence kay Yasi. Oh! Nakita ni Yasi na hindi niya kayang sir-on si Brandon, kaya malungkot siyang umupo sa sofa at hindi nagsalita. Boss! Mukhang hindi ako naiintindihan ng pangalawang hipag. Hindi talaga maisip ni Brandon kung paano niya nasaktan ang babaeng ito na parang bata ang mukha at malalaking suso. Mukhang seryoso na siya simula pa lang nang dumating siya. Hindi rin siya nagpakita ng anumang pag-iimbot na tingin sa kanya tulad ng ibang mga young masters. Walang misunderstanding. Ikaw ang may kasalanan. Bulong ni Yasi. Yasi, tumigil ka nga. Sinaman ang tingin ni Cheryl si Yasi. Hindi mo ba gustong marinig ang tungkol kay Terence na pupunta sa House Sullivan? Gusto ko. Si Yasi ay pinakagustong makinig sa mga kwento ni Terence.
Sa tuwing babalik si Terence mula sa kanyang paglalakbay, nakikinig siya ng buong interes. Kaya't maaari lamang siyang sumuko sa pag-atake sa ulap at isara ang kanyang bibig. Ngumiti si Terence. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin kay Yasi, ngunit naruroon siya, kaya hindi siya masyadong makapagtanong. Nilinggan niya si Chester, "Chester, sabihin mo kay Yasi at sa iba pa ang nangyari." "Sige." Tumango si Chester at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari ng detalyado. Hindi inaasahan ni Cheryl at Yasi na muling gagawa si Ancestor Charlie, at sa pagkakataong ito, laban ito sa House Sullivan. Si Jelay ay anak ni Tito Fredo, si Cheryl ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang kaligtasan. Nang marinig ni Cheryl na gumamit ng pilak na karayom ang Little 11 para pahirapan si Jelay, namula agad ang mukha niya. "Terence, tinuruan mo ba ng leksyon ang Little 11 na iyon pagkatapos noon?" "Haha, ituloy mo lang ang pakikinig kay Chester." Nakangiting sabi ni Terence. Kaya naman, matyaga lang si Cheryl at magpatuloy sa pakikinig, kahit na alam niyang ayos lang si Jelay, kung hindi, hindi na makakabalik si Terence ng ganoon kadali. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Cheryl ang kwento ni Chester, pinatikim ni Terence ang Little 11 ng kanyang sariling gamot, gamit ang mga pilak na karayom para pahirapan ang Little 11. Hindi niya napigil ang mapangiti sa tuwa. Hindi naman malupit na tao si Miss, sa totoo lang, napakabait niya sa puso, pero halatang galit na galit siya this time. Itong Little 11, pinahirapan niya si Jenny noong nakaraang beses at muntik na siyang patayin, at ngayon ay si Jelay. Gaano man kabait si Cheryl, hindi na niya ito matitiis. Si Yasi, sa kabilang banda, ay hindi naisip na ito ay sapat na malupit. "Oh, kung nandito si Yasi, itali mo siya sa buntot ni Feng at kaladkarin siya sa loob ng 10 lap." Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti, "Gusto ko rin, pero ang problema ay wala tayong oras." Kung hindi dahil sa pagpigil ni Brandon sa pag-atake ng maliit, kailangan kong patayin kaagad ang Small 11 at hindi siya pahirapan. Nagpatuloy si Chester, iniwan sina Cheryl at Yasi na hindi nakaimik, buti na lang umalis si Terence sa Lowell bilang backup plan, kung hindi, hindi na nila ito makakabalik ng buhay. Ito ang huling paraan ni Terence. Kapag nakaharap ang isang kaaway na mas malakas kaysa sa kanya, kailangan niyang humanap muna ng daan palabas. Kung hindi, ito ay magiging lubhang mapanganib. Siyempre, kung walang paraan, kaya lang niyang labanan ito. Gabi na nang matapos si Chester, kaya tumayo si Brandon para umalis. Alam niyang hindi siya gusto ni Yasi, at ang pananatili ay magpapalaki lamang ng alitan. Tungkol naman kay Shane, hindi siya nagmamadaling sabihin ito kay Terence. Pagkatapos ng lahat, tinanggap na siya ni Terence bilang isang tagasunod, at nangako si Terence na pupunta siya sa desyerto ng Hakuna Marta. Bakit kailangan niyang ilabas ito? 3,052. Pinigilan ni Terence si Yasi, na paakyat na sana, nang mawala ang ulap. "Yasi, nagmamadali ka bang matulog? Wala ka bang dapat ipaliwanag sa akin?" "Ah. Oh." Aakyat si Yasi para mag-shower. Nauutal na sabi ni Yasi. "Sa taas para mag-shower. Hindi ka lang ba naligo?" Tanong ni Terence habang nakatingin sa buhok ni Yasi na basa pa. "Ah. Actually, tutulungan ko si Cheryl sa paliligo niya." "Hindi pa naliligo si Cheryl, tutulungan kita." Sabi ni Yasi, nanlilisik ang mga mata. "No need. I can do it myself. You can sit here." Itinulak ni Cheryl si Yasi pabalik at umakyat sa itaas. Alam niya nakakausapin ni Terence si Yasi tungkol sa kinang ng gabi. Bagamat curious si Cheryl, tinanong na niya si Yasi noon ngunit walang sinabi si Yasi. Makakaasa lang siya kay Terence para magtanong. Shield bro. Hiniling mo kay Yasi na manatili mag-isa at pinalaya si Cheryl sis. Are you confessing to Yasi? Sabi ni Yasi, puno ng pagmamahal ang mga mata. Paf! Hindi nakaimik si Terence. Yasi, hindi ka naman umamin sa akin ng ganito. Ikaw ang malinaw na nagtapat sa akin. Sige, Shield bro, aaminin ko sa iyo. Narinig ni Yasi ang mga salita ni Terence at sinundan, ano ang tingin mo kay Yasi? Pwede ba siyang maging asawa mo? Sige, Yasi. Seryoso ang mukha ni Terence habang nakatingin kay Yasi,
Yasi, kahit na magaling kang magpanggap sa maraming sitwasyon, masyado na tayong pamilyar sa isa't isa. You're probably feeling guilty kung gusto mong magsinungaling sa akin, di ba? Sige. Shield bro, napakagaling mo. Dahil alam mo, bakit ka pa nagsasalita. Inalis ni Yasi ang kanyang inosenteng mukha at kinusot ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig kay Terence, medyo nanlumo. Yasi, bakit galit ka kay Brandon? Dapat may dahilan sa likod nito, tama ba? Tinitigan ni Terence si Yasi at nagtanong, walang pag-ibig o puot sa mundong ito nang walang dahilan. Hindi mo man lang siya kilala noon, kaya bakit mo siya kamumuhian? Sa katunayan, ito rin ang dahilan kung bakit hindi binanggit ni Terence ang pagpunta sa desyerto ng Hakuna Marta hanggang sa umalis si Brandon sa villa. Hindi naintindihan ni Terence kung anong alitan nila Yasi at Brandon sa pagitan nila. Actually, I'm not too sure. Magpapatuloy na sana si Terence nang magsalita si Yasi, Shield bro, naalala mo pa ba na may engagement ako? Engagement? Napakurap si Terence. Oo, ito ay isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ko at ng isang sinaunang sekta, tumango si Yasi. Naisip ito ni Terence, at tila may ganoong bagay. Ngunit ito ay matagal na ang nakalipas, bago pa mapag-isa ni Terence ang lahat ng maharlikang bahay. Noon, sa bisperas ng pagpupulong ng Noble House, ang bahay ni Kang ay gustong umusad sa isang Noble House, at kailangan nilang putulin ang isa sa mga Noble House. Sa oras na iyon, tila walang sino man ang umaasa sa karaniwang bahay na si Colton. Gayunpaman, may tsismis na si Yasi ay nakipagtipan sa isang sinaunang sekta noong siya ay ipinanganak, at dahil doon, ang mga taong gustong targetin ang bahay ni Colton ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Narinig na ni Terence ang bulong-bulungan noon, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang araw bago ang pagpupulong ng marangal na kapulungan, at normal para sa kanila na gumawa ng ilang mga kasinungalingan. Pagkatapos lamang itong banggitin ni Yasi ay naalala ni Terence, aling sinaunang sekta ito. Hindi ako sigurado, ngunit ito ay dapat ang apoy na bundok. Ibinaba ni Yasi ang kanyang ulo, na medyo nalungkot, bagaman hindi ko alam kung ito ba ang Brandon, ayoko na magkaroon ng masyadong maraming interaksyon sa sekta na ito. Kaya pala ganito. Napagtanto ni Terence na nagkamali siya tungkol kay Yasi, hindi siya hindi makatwiran, sinusubukan lang niyang pigilan ang kasal. Kung si Terence, hindi rin siya magiging maganda sa incantation ng Golden Hoop sa kanya, kung gayon, tatanungin ko si Brandon sa ibang araw. Huwag. Yasi shook her head in shock. Shield bro? Please don't ask. Oh, anong meron? Kumunat ang noo ni Terence at seryosong tumingin kay Yasi, Yasi, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Hindi. Hindi. Nanlamig ang mukha ni Yasi at nauutal siya. Hindi. Huminga ng malalim si Terence at nagpas siyang maging tapat kay Yasi. Isa na siyang Sky Class Master ngayon, hindi na siya ang dating ignorante. Kung may problema si Yasi, gusto ni Terence na tulungan siyang lutisin ito at ibahagi ang kanyang pasanin. Noong nakaraan, nilason mo ang tiyako at pinatay mo ako ng kutsilyo sa kalagitnaan ng gabi. Alam ko na ang tungkol dito. Sigaw ni Yasi, namumutla ang mukha. Hindi niya akalain na alam ni Terence ang lahat, at sa ganoong detalye. Pero bakit hindi niya sinabi sa kanya, at bakit niya ito ginagamot? Shield bro. Alam mo lahat. Tapos, bakit hindi mo ako inilantad? Bakit mo ako pinakitunguhan ng maayos? Yasi, I'm sure you have your own reasons, at hindi ka masamang tao. Ayaw mo naman akong patayin, di ba? Ngumiti si Terence, kaya hindi kita sinisisi. Binuhusan mo ako ng tsaa at natapon iyon. Sinubukan mo akong patayin sa kalagitnaan ng gabi ngunit hindi mo magawa. Nagsinungaling ka sa akin na natutulog ka. Sige, sasabihin sa'yo ni Yasi ang totoo, pero huwag mong sabihin kay Cheryl sis. Mag-aalala siya. Sabi ni Yasi pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanya. Tumango si Terence. Pinky swear. Sabi ni Yasi, na inilabas ang kanyang pinky. Hehe, sigurado. Terence made a pinky promise with Yasi. Now, can you tell me?
Ako. Hindi niya kapatid, mahinang sabi ni Yasi, hindi ako anak ng pamilya Colton. Ampun ako ng pamilya Colton. Ah. Natigilan si Terence, hindi niya akalain na si Yasi ang ampon, hindi kapatid ni Julian. Gayunpaman, kahit si Cheryl ay malamang na hindi alam ang tungkol dito, alam ba ni Julian? Sino pa sa pamilya mong Colton ang nakakaalam nito? Ang lolo ko lang. At ako. Napabuntong hininga si Yasi, sa totoo lang, narinig ko ito mula sa ibang tao, hindi kay lolo. 3053. Someone else. Sinong nandyan? Tanong ni Terence. Hidden House ni Lason kita sa utos ng Hidden House York. Dahil sinabi na ito ni Yasi, maaari na rin niyang sabihin ang totoo. Tagong bahay York. Sumimangot si Terence. Itong pamilya, kung hindi dahil sa kaibigan ko. Kaya ko silang sirain na parang aso. Nakatago sila at walang dapat ikatakot. Bakit hindi mo sinabi kanina? Si Terence ay nagsasalita ng totoo, ang Hidden House York ay isang higanti sa kanya noon, ngunit ngayon, maaari niyang sirain ang Hidden House Hale sa isang pitik ng kanyang mga daliri, at ganoon din ang nangyari sa Hidden House York. Maging si Titus o si Trevor, hindi sila kalaban ni Terence. Kung gusto ni Terence na sirain ang bahay ni York, ito ay magtatagal lamang ng 1 segundo. Ang aking mga magulang. Sila ay kontrolado ng Hidden House York, o sa halip, hindi sila kontrolado ng mga ito. Sa likod nila ay isang napakalakas na sinaunang sekta, ngunit hindi ako sigurado kung alin ito, ngunit sa tingin ko ay hindi ito ang nagninangas na bundok. Dahil ang nagninangas na bundok at ang Hidden House York ay parang walang gaanong relasyon. Sabi ni Yasi. Nakontrol ng Hidden House York ang mga magulang mo. Pakiramdam ni Terence ay lalong nagiging kakaiba ang mga bagay-bagay. Nakita mo na ba ang iyong mga magulang? O naniniwala ka na lang sa anumang sinasabi nila? Hindi. Umiling si Yasi, hindi nila ako pinayagang makita ang mga larawan ng aking mga magulang, marahil dahil natatakot sila na may mangyari. Gayunpaman, kumuha sila ng isang bote ng dugo at hiniling sa akin na magpadana test ng palihim. Kinuha ko ang dugo ng aking kapatid para sa isang pagsubok, at ang mga resulta ay nagpakita na ang dugo na ibinigay nila sa akin ay pamilya, hindi ng aking kapatid na lalaki. So, totoo ba ang bagay na ito? Nagulat si Terence. Hindi mapeke ang dugo. Kahit na isang practitioner si Terence, hindi niya ito mababago. Oo, kaya wala akong magawa. Pinilit nila ako noong una, ngunit hindi nila ako hiniling na patayin ka. Ang pagpatay sa iyo ay isang misyon sa bandang huli, ngunit marahil ito ay sariling kagustuhan ng Hidden House York, at wala itong kinalaman sa sekta sa likod nito. Pagkatapos lumakas ni Shieldbro, sumuko na sila sa plano, sabi ni Yasi. Hidden House York. Ano ang papel nila? Biglang naintindihan ni Terence. Si Titus ay tila napakatalino na tao, kung hindi sila magiging numero 1 tagong bahay. Hindi siya matigas ang ulo gaya ng matandang Hale, at makikita ito sa katotohanang binawi niya ang utos na patayin siya. Susuko siya kapag nawala ang mga bagay-bagay. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Ngunit ngayon na nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Brian, at kay Carla, sinumang pinuno ng nakatagong bahay ay nais na kunin muna siya sa kanilang panig, ngunit hindi ginawa iyon ng Hidden House York. Pinatunayan din nito na ang Hidden House York ay may isa pang backer sa likod nila, at ang backer na ito ay napakalakas, mas malakas pa kay Terence kaya hindi mapili ng Hidden House York si Terence. May katuturan ito ngayon, ngunit anong sinaunang sekta ang nasa likod ng Hidden House York? Matagal nang naghinala si Terence, ngunit wala siyang anumang lead. Imposible para sa nagninangas na bundok at Yellow Earth High Sect ang mga Young Masters ng dalawang sekta na ito ay mga tagasunod niya na. Natural, imposible para sa Dark Palace, gusto nilang harapin siya noon, pero gusto siyang tulungan ni Trevor. Mukhang hindi rin posible ang Ice Palace at Snow Valley. Para naman sa Sky Elixir Sect, sila ang Hidden House na sinusuportahan mo, hindi ang Hidden House York. Maaari ba itong isa sa 5 elemento na sekta o ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta? Nagdilim ang mukha ni Terence sa naisip. Ito ang pinakamalakas na pag-iral sa dalawang sinaunang sekta, at nalampasan pa nila ang sinaunang antas. Gayunpaman, ito ay ligaw na hula lamang ni Terence.
Kung ito talaga ang sekta ng 5 elemento o ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, mas mabuti para kay Terence na magpanggap na hindi niya alam ang tungkol dito. Kung hindi, pupuntahan niya si York at tatayo para kay Yasi, at ang sekta ng 5 elemento at ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay maaaring pumatay sa kanyang mga magulang. Dapat sila ay isang mensahero. Shield bro, may sasabihin ako sa iyo ng sikreto. Manang-mana rin si Yasi. Sabi ni Yasi. Ano? Namutla ang mukha ni Terence, ang mga salita ni Yasi ay masyadong nakakagulat. Si Yasi ay isang tagapagmana. Dapat lang. Actually, ako mismo ang nahulaan. Sinabi sa akin ng Hidden House York na kailangan kong panatilihin ang aking virginity dahil may marriage contract ako. Basta gawin ko ang sinasabi nila at magpakasal, hahayaan ko ang aking mga magulang, sabi ni Yasi. Oh. Naisipan mo bang maging inheritor sa aspeto ng isang birhen? Tanong ni Terence. Oo, ganyan talaga si Trixie. Naisip ko na baka panakip-butas lang ang kasal, at ang totoo ay tanggapin ang mana. Laging umiinit ang katawan ko ng walang dahilan. Sabi ni Yasi. Sabi ko nga sa iyo noon, lason sa apoy. Bibigyan ako ni House York ng gamot para supulan ito ng regular, at kapag hindi ko ito inumin, lalagnatin ang katawan ko, lalanat ako. Mga sintomas ni Trixie. Tumango si Terence. Naalala niyang may lagnat nga si Yasi noon, pero gumaling ito pagkatapos uminom ng gamot. Galing daw sa labas. Hindi ito pinansin ni Terence noong una, ngunit ngayon ay tila magkamukha talaga sina Yasi at Trixie. Ang nagninangas na bundok ang pinagmula ng elemento ng apoy. Baka pupunta ka talaga sa nagninangas na bundok para tanggapin ang mana ng elemento ng apoy. Kaya, natatakot kang malaman ni Brandon na ikaw ay isang tagapagmana, at hindi ito isang kontrata ng kasal, tama ba? Sabi ni Terence. Oo, ayokong umalis. Pero hindi ko kaya. Kumbaga kailangan ko lang itong kaladkarin palabas ng paisa-isa. Mahinang sabi ni Yasi. Yasi, ang hirap sa'yo nitong mga taon. Tumingin si Terence kay Yasi na may simpatiya, anong klaseng babae siya. Siya ay pinagbantaan, at ang kanyang buhay ay nasa kamay ng iba, ang kanyang mga magulang, ang buhay ay nasa kamay ng iba, ngunit kailangan niyang pilitin ang isang ngiti upang pagtakpan ang kanyang kalungkutan. Araw-araw siyang nakangiti, ngunit ang lahat ay isang gawa. Mukha siyang mahilig manggulo, pero alam niya talaga ang lahat at hindi man lang tanga. Sanay na ako. Ngumiti si Yasi, Terence bro, pakiusap, huwag mong sabihin kay Cheryl sis tungkol dito, ayokong mag-alala siya. Siya yung tipo ng tao na maraming iniisip, at natatakot akong magalit siya kapag nalaman niya. Ano ang tawag mo sa akin? Kumurap si Terence, ngunit mabilis na tumango. 3,054. Ang batang miss ay talagang ang uri ng tao na ibaon ng lahat sa kanyang puso. Bukod dito, marami siyang iniisip. Para sa ikabubuti niya na hindi niya ito ipinaalam. Tawagin na lang kitang Shield bro, hindi pa rin ako sanay. Nakangiting sabi ni Yasi. Tutulungan kitang malaman ang higit pa tungkol sa mga mana ng nagninangas na bundok, at tungkol sa bahay York, hahanap ako ng pagkakataong tanungin si Brian. Huwag kang mag-alala dahil may ipinagagawa sila sa iyo, wala silang gagawin sa iyong mga magulang sa ngayon, ligtas sila sa ngayon. Terence consoled, pero, hindi masyadong malayo para masira ang sitwasyong ito. Kapag ako ay lumakas muli, magagawa kong patayin ang Sky-class late phase Pitmaster sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, ako na ang magtatawag ng mga shot sa mundo ng practitioning. Ako ang gagawa ng mga patakaran. Ang Terence ay mayroon na ngayong ganitong uri ng espiritu. Mula sa isang karaniwang bahay hanggang sa isang nakatagong bahay, nagsimula na si Terence sa paghakbang sa sinaunang antas. Sa malapit na hinaharap, maaaring tumayo si Terence sa tuktok ng pyramid ng sinaunang antas. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga sinaunang sekta ay magtatapos tulad ng mga nakatagong sekta ngayon, alinman sa sumuko o mawawasak. Naniniwala si Yasi sa lakas ni Shield bro. Palaging nagtitiwala si Yasi kay Terence. Let's end this topic for today. Pagtutuunan ko ng pansin ang bagay na ito. Sabi ni Terence kay Yasi. Okay, pagkatapos ay matutulog na si Yasi.
I'm so sleepy. Yasi yawned and wobbled her way up the stairs, back to her usual crazy self. Napabuntong hininga si Terence habang pinapanood si Yasi na umaakyat sa hagdan. Kaya, palaging hindi masaya si Yasi. Ang kanyang kaligayahan ay isang harapan lamang. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, tinawagan ni Terence si Boss Bale. Napakaraming bagay ang nangyari ngayon, at kinailangang sabihin ni Terence kay Boss Bale ang tungkol dito. Kinailangan din niyang kumonsulta kay Boss Bale tungkol sa usapin ni Yasi. Terence, bakit late ka na tumatawag sa akin? Nakabalik ka na. Ang boses ni Boss Bale ay nanggaling sa kabilang side ng telepono. Teacher Bale. Kakabalik ko lang sa Eastern City, pero may ilang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Sabi ni Terence. Oh, anong meron? Humigop ng tsaa si Boss Bale para pasiglahin ang sarili, may mahalagang bagay na dapat nangyari kung gusto siyang kausapin ni Terence sa ganitong oras. Charlie, nagpadala ka ng Little One at Little 11 para maghanap ulit ng gulo. Sabi ni Terence. Ano? Nandito na naman sila. Nagulat si Boss Bale sa mga salita, at puno ng galit ang boses niya, may kasunduan siya sa akin na hindi kanya sasalakayin. How dare he go against that agreement? Hindi ako, kundi si Jelay. I'm guessing he's just pushing the boundaries, thinking that he's not targeting me or your disciple, and that you wouldn't be able to pick a fight with him. Charlie. Inisip ni Boss Bale ang personalidad ni Charlie at sumang-ayon sa hula ni Terence. Tama, dapat ganoon. Nasa panganib ba si Jelay? Anong nangyayari? Ganito. Sinabi ni Terence kay Boss Bale ng detalyado ang lahat ng nangyari ngayon. Pagalingin ng Taken Dragon. Gayunpaman, talagang napilayan mo ang Little 11. Natatakot akong hindi pabayaan ni Charlie ang bagay na ito. Nang marinig na maayos sina Terence at Jelay, nagsimulang mag-alala si Boss Bale para kay Terence kahit na siya ay nakaka-relax. Kahit na wala si Little 11, pakakawalan ba ako ni Ancestor Charlie? Palagi niya akong gustong patayin at hindi nagbago ang isip niya. Hindi pa niya nagagawa dahil sa kasunduan mo sa kanya. Sabi ni Terence. Talaga. Nag-isip sandali si Boss Bale, at totoo nga, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, si Charlie at ang iba pa ang unang nag-provoke sa iyo. Gumaganti ka lang. Kung hahanapin nila ako, sasabihin ko sa kanila. And, isa pa, alam mo ba ang nagmana ng nagninangas na bundok? Tanong ni Terence. Bundok ho yan. Mayroon nga silang tagapagmana, ngunit hindi ko alam kung paano ito nangyayari dahil ang bagay na ito ay palaging inaasikaso ng Charlie at maliit. Hindi ko sila kailanman nakipag-ugnayan sa kanila. Sabi ni Boss Bale. Oh. So, ang tagapagmana ng nagninangas na bundok ay inayos din ng 5 elementong sekta. Huminto si Terence matapos marinig ang mga salita. Hulaan niya na ang Hidden House York ay sinusuportahan ng alinman sa 5 elementong sekta o ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ngunit ito talaga ang 5 elementong sekta. Dapat itong ayusin ng Charlie o maliit. Sila ang namamahala sa pag-follow up sa bagay na ito, ngunit bakit mo natanong? Oh, tama, sinabi mo lang na tinulungan ka ni Brandon ang nagninangas na bundok na harapin ang maliit. Natatakot ka bang maghiganti ang nagninangas na bundok? Saglit na natigilan si Boss Bale, pagkatapos ay nagsabi, ang 5 elementong sekta ay hindi nangangahas na saktan ng nagninangas na bundok. Kung tutuusin, napakalakas ng nagninangas na bundok. Kahit na ang mga tagapagmana ay sinanay sa pakikipagtulungan, magiging lubhang mahirap para kay Charlie na sanayin ang isang tagapagmana ng elemento ng apoy sa kanyang sarili kung ang nagninangas na bundok ay talagang galit. I see. Gayunpaman, hindi ako natatakot sa paghihiganti ni Patriarch Charlie. Umiling si Terence, hindi man lang kilala ng maliit kung sino si Brandon. Hindi man lang siya nagpakilala. Sa tingin ko ay kapatid ko lang siya. Ang gusto kong itanong, nakahanap ka ba ng tagapagmana sa nagninangas na bundok? Mas malabo pa ako dito. Mas maganda kung diretso mong tanungin ang nasusunog na ulap. Sabi ni Boss Bale. Sige, tatanungin ko siya.
Matapos malaman ni Terence na si Charlie ang nasa likod nito, nagpasya siyang huwag pansinin ito sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang mga magulang ni Yasi ay hindi malalagay sa anumang panganib bago niya ganap na tanggapin ang mana. Wala pang kakayahan si Terence na sirain ang 5 elementong sekta, kaya kailangan niyang ayusin ito sa kanila sa hinaharap. Ang pagdadala kay Yasi ay para lang ayusin ang old at new scores. Mr. Bale, may race 8 ako dito. Bihira ang mga halamang gamot dito. Meron ka ba? Oh, sabihin mo sa akin. Sabi ni Boss Bale. Solomon Seal, White Wormwood, Netherworld Grass, Redwood. Si Terence ay nagsasalita tungkol sa mga sangkap na kailangan para palakasin ang mga Meridian para sa ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang matandang Linford ay mayroon lamang isang maliit na bahagi ng mga sangkap na ito, at si Terence ay hindi nang ahas na palitan ang mga ito. Kailangan niyang hanapin ang mga ito ng dahan-dahan. Wala sa akin ang mga bagay na ito. Lahat sila ay bihirang mga halamang gamot. Kung hindi ka nagmamadali, mayroon akong mga buto sa akin. Maaari kong itanim ang mga ito para sa iyo, ngunit taglamig na ngayon. Maaari mo lamang itong itanim sa tagsibol sa susunod na taon, kaya mas mahaba ang cycle. Sabi ni Boss Bale. Hindi yun magagawa, medyo mahaba. Nagmamadali akong gamitin ito. Mapait na ngumiti si Terence. 3,055. Ayon sa plano ni Boss Bale, makakapag-ani lang sila ng mga halamang gamot sa susunod na tag-araw at least, at hindi na makapaghintay si Terence ng ganoon katagal. Kung nagmamadali ka, iminumungkahi kung pumunta ka sa cultivators market para tingnan. Buong taon silang nagbebenta ng mga halamang ito. Sabi ni Boss Bale. Oo. Tinampol ni Terence ang kanyang noo. Paano niya makakalimutan ang market ng practitioner? Pinaplano ni Terence na magdala ng ilang mga table tasks sa merkado ng practitioner upang ipagpalit sa ilang kinakailangang halamang gamot. Ang auction ay hindi pa nagsisimula, at ang mga table tasks ay maaaring ibenta para sa cash, ngunit ang Practitioners Association ay karaniwang nakikipagpalitan. Posible pa rin para sa kanya na gamitin ang kanyang mga table tasks para ipagpalit sa ilang halamang gamot. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya si Terence na makipag-ugnayan sa Vice-Presidente ng Practitioners Association bukas at gamitin ang ilan sa mga elixir na ginawa ni Jenny upang ipagpalit sa mga halamang kailangan niya. Pagkatapos gumawa ng kanyang desisyon, nagpatuloy si Terence sa pagbuo ng Forging Fire. Ito ang tanging bagay na magagawa niya bago ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Pagkatapos ng eksperimento ngayon, mas pamilyar si Terence sa paggamit ng siyam na Fushi needles. Gayunpaman, limitado ang antas ng lakas ni Terence, kaya limitado ang kapangyarihan ng mga karayom. Kinaumagahan, nakatanggap si Boss Bale ng tawag mula kay Patriarch Charlie pagkagising niya. Tiningnan ni Boss Bale ang caller ID sa telepono at ninisyon sa kanyang puso. Hindi pa siya nakakahanap ng problema kay Patriarch Charlie, at siya ang unang tumawag. Nandito kaya siya para humingi ng tawad. Gayunpaman, kinuha pa rin ni Boss Bale ang telepono, ngunit ang kanyang tono ay medyo malamig. Charlie! Anong problema? Ang panganay na nakatatandang kapatid na si Zuan Tian, ito. May isang bagay na kailangan kong ihingi ng tawad sa iyo tungkol sa. Nakaramdam ng labis na inis at agrabyado si Ninuno Charlie. Ang 11 maliit ay baldado, at kailangan pa niyang magkusa na humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. May dahilan siya para gawin iyon. Oh! Nagulat si Boss Bale nang marinig niya ang mga salita ni Patriarch Charlie. Nagbago ba si Patriarch Charlie? Dati, siya ay gumawa lamang ng isang casual na hula at hindi niya inakala na si Ancestor Charlie ay narito upang humingi ng tawad sa kanya. Alam niya ang personalidad ni Ancestor Charlie. Paano magkukusa ang taong ito na humingi ng tawad sa kanya? Iyon. Hindi ko alam na si Jelay ay asawa ng iyong disipulo, kaya't nagpadala ako ng Little 1 at Little 11. Gayunpaman, ito ay para sa Lowell. Alam mo kung gaano kahalaga ang Lowell sa 5 elementong sekta. Kung gusto nating bumalik sa antas na iyon, kailangan nating gawin ito.
Bumantong hininga si Ancestor Charlie. Charlie, kaya sinasabi mo na kahit alam mong si Jelay ay asawa ni Terence, gagawin mo pa rin ito para sa Lowell, di ba? Tanong ni Boss Bale. Ito. Talagang hindi. Tatalakayin ko ito sa iyo ng maaga. Kung hindi ka sumasang-ayon, hahanap ako ng ibang paraan. Tumigil si Ancestor Charlie at mahinang sinabi. Ganun ba? Ngumiti si Boss Bale nang walang pag-aalinlangan. Sige, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. May iba pa ba? Unang nakatatandang kapatid, tingnan mo, si Terence ba ay sumakay ng maliit na kotse? Anong mali? Maingat na tanong ni Patriarch Charlie. Oh, isang kotse. Anong gusto mong gawin? Talagang hindi alam ni Boss Bale na kinuha ni Terence ang kotse ng isang maliit, at hindi ito binanggit ni Terence sa tawag sa telepono kahapon. At saka, hindi talaga alam ni Boss Bale kung ano ang big deal sa isang kotse. Kailangan pa bang magtanong ng ninuno ng Charlie? Ang 5 elemento na sekta ay hindi isang dukha. Ganito. Nagmamadaling umalis ang maliit na iyon at iniwan ang kanyang makalangit na sandata sa trunk ng sasakyan. Sa tingin mo ba? Maibabalik mo sa kanya. Iyon ang layunin ng tawag sa telepono ni Patriarch Charlie ngayon. Kung hindi, hinding-hindi siya hihingi ng tawad kay Boss Bale. Sa karamihan, hihingi siya ng tawad kapag tinanong siya ni Boss Bale. Kung walang sinabi si Boss Bale, magpapanggap siyang hindi niya alam. Gayunpaman, pagkaalis ng maliit kaninang umaga, mabilis siyang bumalik. Ang taong ipinadala ng maliit na bata upang maghanap ng kotse malapit sa bahay ng House Sullivan ay hindi nakita ang kotse ng maliit. Ang taong ito ay hindi isang high-level cultivator, kaya hindi siya nang ahas na pumunta sa bahay ng Sullivan family para humingi ng gulo. Maaari lamang niyang iulat ang sitwasyon sa maliit na tao ng totoo. Ang unang pumasok sa isip niya ay inalis ito ni Terence. Sino pa ang magnanakaw ng kanyang sasakyan maliban kay Terence? Sa pag-iisip nito, ang maliit ay napuno ng panghihinayang at puot. Kung inilabas niya ang makalangit na sandata mula sa karwahe, magiging iba ang mga bagay, tama ba? Hindi siya basta-basta matatalo, at least ang pag-aalaga kay Brandon, Chester, at Terence ay magiging isang piraso ng cake. Kahit na si Brandon ay sky-class late phase peak, mayroon pa rin siyang ganap na kalamangan. Gayunpaman, ang sky-class na walang sandata ay parang earth-class na walang anumang kakayahan, parang pinutol ang kanilang mga braso, at hindi nagagamit ang kanilang lakas. At ngayon, ang kotse ay kinuha ni Terence. Ang kotse ay hindi mahalaga, ngunit ang makalangit na sandata ay. Kaya, ang maliit ay kailangang humingi ng tulong sa ninuno ng Charlie. Sa makatuwid, walang pagpipilian, si Patriarch Charlie ay maaari lamang tumawag kay Boss Bale sa isang mababang paraan. Alam niya ang tungkol sa makalangit na sandata ng maliit na tao. Isa rin ito sa pinakamalakas na makalangit na sandata sa 5 elementong sekta at ang pinakaangkop para sa maliit. Gamit ang sandata na ito sa kamay, ang maliit ay maaaring magpakawalan ng kanyang buong lakas at labanan ang isang kaaway na higit sa kanyang antas. Gayunpaman, kung wala ang sandata na ito, ang maliit ay parang tigre na nawala ng ngipin. Sa makatuwid, kahit na si Ancestor Charlie ay nagalit, kailangan niyang tawagan si Boss Bale. Hindi ako sigurado hindi sinabi sa akin ni Terence ang tungkol sa kotse, baka nagnakaw ng kotse. Matapos marinig iyon, walang pakialam na sinabi ni Boss Bale, dagdag pa, nasugatan si Jelay, at wala man lang kayong ginawa tungkol dito. Ito. Siyempre, kailangan nating ipahayag ang ating pasasalamat. Hindi ba natin ito tinatalakay? Tingnan natin kung ano ang kailangan mo, at bibigyan kita ng ilan. Hindi namin alam kung ano ang kulang sa iyo. Dahil nasa ilalim siya ng bubong ng iba, kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo, kaya ito lang ang masasabi ni Patriarch Charlie. Naku, tatanungin ko si Terence kapag may oras ako, tingnan kung nakita niya ang iyong sandata na grade. Casual na sabi ni Boss Bale, ngunit ang tono niya ay parang nakikipag-usap lang siya dito at hindi talaga isinasa puso. Kung gayon, guguluhin kita, pinakamatandang kapatid na lalaki. Walang magawa si Patriarch Charlie.
Hindi siya naglakas loob na sugurin si Boss Bale at naisip na lang niyang hikayatin siyang muli pagkaraan ng ilang sandali. I'm hung up if there nothing else. Nang matapos magsalita si Boss Bale, ibinabana niya ang telepono nang hindi na hinintay na magsalita si Patriarch Charlie. 3056. Dahil dito nadama ni Patriarch Charlie na walang magawa. Tumingin siya sa maliit at hindi maiwasang magsabi ng galit, paano ka naging pabaya? Ang iyong makalangit na sandata ay nasa kotse, at kinuha ito ni Terence, paano niya ito maibabalik sa iyo? Ito. Sabi ng maliit na may mapait na mukha, masyadong liko si Terence, mas liko pa kaysa sa iyo, Master. Hindi niya ako kayang talunin, kaya hinayaan niya ang kanyang espiritong hayop na umatake sa Lowell. Alam mo, ang spirit beast na iyon ay Earth class late phase peak lang, isang buong klase na mas mababa sa akin, ngunit ang spirit beast na iyon ay may makapal na balat at laman. Ang aking pag-atake ay hindi masyadong nakapinsala dito. Kung determinado akong patayin si Terence, hindi imposible, at si Lowell ay napatay na sana ng spirit beast na iyon. Tumango si Patriarch Charlie. Nasabi niya lang iyon dahil sa galit. Maliit ay hindi dapat sisihin para dito. Sa makatuwid, sinabi ni Patriarch Charlie sa maliit na bata, magpadala ng isang tao upang sundan ang mga landas ni Terence at tingnan kung mayroon siyang sandata na makalangit. Kung mayroon siya, susubukan naming tingnan kung mayroon siya nito. Kung hindi, ipagpapalit natin siya. Kung hindi, kukuha kami ng mga tao mula sa Bloodclad Yellow Spring Sect para makuha ito. Kailangan lang nating putulin ang lahat ng ugnayan sa ating 5 elementong sekta. Yes, Master. Magpapadala ako agad ng isang tao para gawin ito. Tumango si Small, ito ang kanyang negosyo, syempre mag-aalala siya. Pagkaalis niya, ang una niyang ginawa ay ipadala ang mga miyembro ng Outer Circle ng 5 Element Sect, ang tagumpay ng mga tao New York, upang bantayan si Terence. Ang Hidden House Yorks. Si Trevor ang namamahala sa pakikipagkita kay Yasi, kaya ang dagdag na misyon ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Binabalak ni Terence na pumunta sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner sa madaling araw. Inilabas niya ang mga pildores na ginawa ni Jenny sa kanyang pagsasanay at inilagay ang mga ito sa sasakyan bago tumungo sa association. Hello! Si Vice President Uyang ba ng Cultivators Trade Association? Kakapasok lang ni Terence sa kotse nang tawagan niya ang numero sa golden card na ibinigay sa kanya ng Vice Chairman. Ako nga. Sino ka? Sinagot ni Vice Guild Leader Uyang ang tawag at nagtanong. Ako si Terence Ford. I wonder kung naaalala pa ba ako ni Vice Guild Leader Uyang. Sabi ni Terence, gamit ang pangalang ginamit niya sa Trade Association ng Practitioner. Oh, Mr. Ford. Hello, hello. May maitutulong ba ako? Naalala agad ni Vice Guild Leader Uyang si Terence. Nagamit ng Earth Class Mid-Phase Peak na ito ang ika-13 anyo ng kasanayan sa Sky Class. Si Terence ay isang espesyal na kaso sa kanyang mga kaibigan, kaya sariwa sa kanyang isipan ang alaala ni Terence. Hehe, mukhang hindi ako nakakalimutan ni Vice Guild Leader Uyang. Ganito, may hawak akong medicinal pills na gusto kong ibenta. I wonder kung magkaka-interes si Vice Guild Leader Uyang. Tanong ni Terence. Ang Trade Association ay hindi pa nagsimula ng bagong market auction. Hindi naman sa hindi mo na madala ang tableta ngayon, pero hindi mo ito maibebenta sa magandang presyo gaya ng nasa auction. At saka, ang bartering lang ang sinusuportahan namin sa ngayon at hindi ito maaaring ipagpalit sa cash. Malaki ang mawawala sa iyo sa ganitong paraan. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay takot na takot pa rin kay Terence, kaya ipinaliwanag niya ang mga kalamangan at kahinaan sa kanya ng detalyado. Kung ito ay ibang tao, ang Vice Guild Leader na si Uyang ay dadayain sila hanggat kaya niya, ngunit hindi si Terence. Di bale, magpapalit lang ako. Hahanapin kita ngayon. Sabi ni Terence. Ayos lang yan. Pupunta ako sa opisina ng Cultivators Market. Maari ka lang pumasok ng diretso. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at ipakita mo sa akin ang iyong lakas. Karaniwang tumatanggap ang Cultivators Market ng mga cultivator para sa bartering. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang.
Sige, see you later. Sabi ni Terence. Kasabay nito, nagmaneho si Terence sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner. Ito ang pangalawang pagkakataon niya rito. Ipinarode niya ang sasakyan sa paanan ng bundok at tumakbo paakyat ng bundok dala ang mga table tasks. Ito ay ang parehong mountain gate, ngunit mayroon pa ring dalawang gwardya sa pasukan. Gayunpaman, hindi sila ang parehong mga tao tulad ng huling pagkakataon na patay na ni Terence ang huling tao. Ang dalawang taong ito ay halatang ayaw sumunod sa yapak ng naunang gwardya, kaya hindi nila pinahirapan ang mga practitioner. Si Terence ay pumasok sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner ng napakabagal. Hindi tumigil si Terence at dumiretso sa opisina para hanapin ang Vice Guild Leader na si Uyang. Vice Guild Leader Uyang, long time no see. Kumusta ka na? Nakangiting bati ni Terence. Mr. Ford, andito ka na. Please have a seat. Napangiti si Vice Guild Leader Uyang nang makita si Terence. Alam na alam niya ang lakas ni Terence, at hindi siya nang ahas na pabayaan siya. Maaari ko bang itanong, ano ang ipapalit ni Mr. Ford sa pagkakataong ito? Nandito na lahat ang mga pills na dala ko this time. Vice Guild Leader Uyang, tingnan mo. Kung ano ang gusto mong palitan, may listahan ako dito. Tingnan mo muna bago ka magdesisyon. Dahil doon, inabot ni Terence ang mga table tasks na dala niya kasama ang mga sangkap na kakailanganin niya. Para naman sa mga elixir na dala ni Terence sa pagkakataong ito, karamihan sa mga ito ay level 1 elixir na nakuha ni Jenny noong siya ay naiinip. Walang gaanong gamit si Terence para sa kanila at hindi naman sila gaanong halaga, kaya kinuha na lang niya ang mga ito para ipagpalit sa isang bagay na kailangan niya. Grade 1 pills. Napakarami. Sa mga mata ni Vice Guild Leader Uyang, ang nakita niya ay isang business opportunity, hindi ang grade ng pill. Sa isang organisasyong nakabatay sa negosyo tulad ng sa kanila, maaaring mababa ang grade ng mga grade 1 na table tasks, ngunit sikat pa rin ang mga ito na produkto. Sa makatuwid, hindi niya naramdaman na mababa ang grado ng tableta. Basta may benefits, nagustuhan niya. Walang problema sa mga table tasks. Maaari nating kainin ang lahat ng ito. Kailangan lang nating tingnan kung mayroon tayong mga halamang gamot na kailangan mo. Sige. Vice Guild Leader Uyang, tingnan mo muna. Tumango si Terence. Tiningnang mabuti ni Vice Guild Leader Uyang ang listahan ng mga sangkap. Dito, mayroon lamang dalawang pambihirang halamang gamot, at ang mga presyo nito ay medyo mataas. Ang isa sa mga ito ay lubhang mahalaga, at isa lang ang nasa stock namin. Gayunpaman, ang halaga na kailangan mo ay medyo maliit, kaya mayroon kaming sapat dito. Oh! Lahat sila. Ang galing. Pwede ko bang palitan itong pills? Nagulat at natuwa si Terence sa mga salita. Yes, it's more than enough. I take advantage of you. Gayunpaman, dapat mong malaman na ang bartering ay ganito. Ang mga table tasks ay hindi maaaring kalkulahin ayon sa presyo ng pagbebenta. Maaari lamang silang kalkulahin ayon sa presyo ng ponang. Sa ganitong paraan, ito ay tama lamang. Paliwanag ni Vice Guild Leader Uyang. 3,057. Naiintindihan ko. Gusto mo ring magnegosyo. Hanggat maaari mong tipunin ang lahat ng mga halamang gamot na ito, magiging maayos ito. Tumango si Terence. Ayaw niyang makipagtalo sa maliliit na bagay. Kung tutuusin, masaya naman siya na naipagpalit niya ang lahat ng halamang gamot dito. Para sa kanya, ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay mas mahusay kaysa sa anupaman. Ang hirap kunin ng pera. Mabuti naman. Dadalhin kita sa tindahan ng gamot para kunin ang mga paninda. Tumango si Vice Guild Leader Uyang at inilagay ang kahon. Tumayo siya at dadalhin na sana si Terence sa tindahan ng gamot. Ang tindahan ng damo ay isang tindahan na binuksan ng mga magsasaka sa plaza ng lungsod. Kadalasan, nagtitinda sila ng ilang halamang gamot at ordinaryong table tasks, ngunit ang mga presyo ay napakamahal. Kadalasan, pangunahing ginagamit nila ang barter sa halip na pera. Sinundan ni Terence ang Vice Guild Leader na si Uyang sa tindahan ng mga halamang gamot. Ito ay isang townhouse na matatagpuan sa timog ng Practitioner Market.
Ito ay sarado lamang kapag wala ito sa merkado na nagbibigay ng kaginhawahan para sa mga practitioner. Gayunpaman, ang mga bagay dito ay napakamahal, at ang mga magsasaka ay dahado. Kaya naman walang masyadong customer dito. Karamihan sa kanila ay hindi nagmamadali at naghihintay ng auction na pumunta dito para bumili ng mga gamit. Tanging ang mga nasa kagyat na pangangailangan ang mamimili sa oras na ito. Ihanda ang lahat ng mga halamang gamot sa listahang ito. Natagpuan ni Vice Guild Leader Uyang ang isang alagad na naka-duty sa isang tindahan at ibinigay sa kanya ang listahan ng mga sangkap ni Terence. Oo. Vice Presidente. Kinuha ng disipulo ang listahan at mabilis na nagpunta upang ihanda ang mga paninda, habang si Terence at ang Vice Presidente ay nakaupo sa rest area at nagsimulang mag-chat. Mr. Ford, mukhang marami kang tableta sa kamay mo. Hindi nagtagal, at nagpadala ka na naman ng isa pang batch ng pills. Marami ka pang alchemist sa tabi mo, tama? Tanong ni Vice Guild Leader Uyang. Sa kanyang opinyon, kahit na ang pangalawang baitang alchemist ay hindi makakapagpino ng napakaraming mga table tasks sa napakaikling panahon. Kahit araw-araw niyang pinuhin ang mga ito ng walang pahinga, imposible pa rin dahil laging may posibilidad na masasayang sila. Bukod dito, imposible para sa sinuman na pinuhin ang mga table tasks araw-araw ng walang pahinga, at mayroon pa ring oras upang mabawi ang kanilang lakas. Hehe, 3 o 4, mahinang sabi ni Terence. Hindi naman talaga siya nagsisinungaling sa kanya. Naroon si Jenny, Boss Bale, Francine, at isang kalahating asno na si Terence mismo, may 4 sa kanila. Nagbago ang paraan ng pagtingin ni Vice Guild Leader Uyang kay Terence 3 o 4. Ito ay hindi isang maliit na sekta, ay ito. Ang isang normal na sinaunang sekta ay magkakaroon lamang ng isa, at marami ang wala kahit isa. Kahit na ang Heavenly Elixir sect ay walang higit sa 10, at ang sekta ni Terence ay may 3 o 4. Dagdag pa, ang sekta ni Terence ay mahusay sa pakikipaglaban sa mga taong higit sa kanilang antas. Nagamit ni Terence ang mga kasanayan sa Sky Class noong siya ay Earth Class lamang, at dahil dito ay hinangaan ni Vice President Uyang ang misteryosong puwersa sa likod ni Terence. Hindi siya naglakas loob na magtanong, bagkus ay napabuntong hininga lamang siya. No wonder ang daming medicinal pills ni Mr. Ford. Marami pala kayong alchemist. Ngumiti si Terence nang walang pag-aalinlangan. Ang paraan ng pagpino ni Jenny ay hindi isang bagay na maiintindihan ng isang normal na tao, at hindi plano ni Terence na sabihin sa kanya. Ang mga disipulo doon ay naghahanda ng mga halamang gamot at inilalagay ang lahat ng mga halamang gamot sa isang kahon sa counter. Ito ang teritoryo ng Cultivators Trading Association, kaya hindi sila natatakot na may magnakaw ng kanilang mga gamit. Gayunpaman, sa sandaling ang disipulo ay naglagay ng isang halamang gamot sa kahon, ang isang magsasaka na dumating upang bumili ng mga bagay sa malapit ay hindi napigil ang gumawa ng Terence na tunog. Mabilis siyang naglakad at dinampot ang halamang gamot na inilagay lamang ng alagad sa maliit na kahon. Pagkatapos tingnan ito ng mabuti, sinabi niya, "I'm taking this herb." Bahagyang natigilan ang alagad matapos marinig ang sinabi ng lalaki, ngunit sumagot pa rin ito, "Pasensya na, nakalaan na ang halamang ito. Hindi mo siya bibigyan ng isa pang portion kung ipapareserve mo." Naiinip na sumangot ang magsasaka at naglabas ng bank card. Di ba 50 million ang price tag? Gusto ko ito. Magbabayad ako gamit ang card. Ito. Ang alagad ay walang bank card ng kanyang nasasakupan, ngunit sinabi, "Pasensya na po, sir. Isa na lang sa damong ito ang natitira. Kung kailangan mo ito, mangyaring bumalik sa susunod na taon. Next year. Is there something wrong with your head? I want it now. You can just let the other person wait until next year." Domineering na sabi ng magsasaka. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang damo sa kanyang kamay at parang ayaw niyang ibaba iyon. Ang alagad ay hindi natatakot sa kanya. Ito ang teritoryo ng Cultivators Association at hindi nila maaaring payagan ang mga cultivator na ito na kumilos ng malupit. Kaya naman, dumilim ang kanyang mukha at sinabi niya, "Narito ka ba para manggulo? Hindi mo ba alam kung nasaan ka?
Vice President, may pumipilit sa atin na bumili at magbenta. Pilitin mo ang nanay mo na bumili at magbenta. Ano ang sinisigawan mo? Malamig na sumangot ang magsasaka at sinampal ang alagad. Ang kalahati ng mukha ng alagad ay hinampas sa isang tinapay. Ilang beses siyang gamulong sa lupa bago tumigil. Sa oras na ito, nakita ng Vice Guild Leader na sina Uyang at Terence ang sitwasyon. Ito ang negosyo ng Practitioners Trade Association, kaya kinailangang alagaan ito ng Vice Guild Leader na si Uyang. Ang damong iyon ay inihanda para kay Terence, at ngayong may nakikialam, si Terence ay hindi maaaring umupo na lamang at walang magawa. Kaya, tumayo silang dalawa at naglakad papunta sa magsasaka. Ang disipulo ay isang Earth Class Early Phase, at ngayong nasample siya, galit na galit siya. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay maglalakas loob na saktan siya dito. Hindi man lang niya ginamit ang maanghang na formula ng kanyang mental cultivation method para protektahan ang kanyang katawan, kaya tuluyan na siyang nahuli. Itinuro niya ang magsasaka at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Nandito ka para manggulo. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? How dare you make trouble here? Don't you want to leave? Malamig na tumawa si Vice Guild Leader Uyang, ipinamalas ang kanyang Sky Class Early Phase Peak Strength. Bang! Isa pang sampal ang damapo sa mukha ni Vice Guild Leader Uyang. Sky Class Mid Phase Peak. Hindi nakakagulat na ang magsasaka na ito ay napakamayabang. Ito ay dahil sa kanyang sariling lakas. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay ganap na natulala siya ang Sky Class Early Phase Peak, at sapat na iyon para mahawakan niya ang linya rito, ngunit ang taong ito ay isang Mid Phase Peak. May gusto lang akong bilhin. Kung bibili ka para sa akin, mamumuhay tayo ng matiwasay. Kung hindi mo ako binenta, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Malamig na tiningnan ng cultivator ang Vice Guild Leader na si Uyang. Nakita ng ilang practitioner na naglalakad sa paligid ng shop ang laban, at ito ay sa pagitan ng dalawang Sky Class Master. Sa oras na iyon lumabas silang lahat sa shop, ayaw makisali sa laban. 3058. Nagbago ang mukha ni Vice President Uyang. Malakas si Terence, ngunit isa pa rin siyang Earth Class. Pambihira na para sa kanya na matalo ang Sky Class Early Phase Peak. Sa kanyang nalalaman, si Terence ay makakalaban lamang hanggang sa tabla. At kaya, itong Sky Class Mid Phase Peak na papasok ay naging mahirap para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mundo ng pagsasanay ay ganito, ang malakas ay nabiktima ng mahihina, at hindi ba't ganoon din kay Terence? Pagkatapos lamang ng pananakot sa Vice Guild Leader na si Uyang ay iba ang tingin sa kanya ng huli. Kahit nagalit siya sa pagsampal, masyadong malakas ang kabilang partido. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay nailunok lamang ang kanyang galit at sinabing, "Sir, ang halamang gamot na ito ay inilaan ni Mr. Ford. Kung gusto mo, maaari mo itong pag-usapan ng direkta sa kanya." Mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa asosasyon ng kalakalan ng mga magsasaka. Dagdag pa, kahit na ikaw ay Sky Class Mid Phase Peak, ang Practitioner Trade Association ay mayroon pa ring iba pang malalakas na practitioner. Hindi ka ba natatakot mag-higanti? Tumango ang practitioner at hindi na pinahirapan ang Vice Guild Leader na si Uyang. Nilinggan niya si Terence. "Bata, ito ang mga halamang gamot mo. Kung ibibigay mo ito sa akin, hindi kita papatayin. Kung hindi, kahit makuha mo ito, magkakaroon ka ng buhay mo." "Oh. Ibig mong sabihin, kapag hindi kita binigay, papatayin mo ako at kukunin mo." Tiningnan ni Terence ang practitioner ng may interes at nagsimulang i-channel ang arts ng kanyang practitioner. Ang kanyang Sky Class Early Phase Strength ay ganap na nahayag. Sky Class Early Phase. You dare to show it in front of me. Ang practitioner ay tumingin kay Terence ng nanunuya, "Tama, maiintindihan mo ito sa ganitong paraan. Pinagbabantaan kita. Huwag mong pagdudahan ang aking mga salita, ang ibig kong sabihin ay kung ano ang sinasabi ko. Kung maglakas loob kang tumanggi, maaari kitang patayin ngayon. Ang halamang gamot na ito ay eksaktong kailangan ko, kaya dapat kong makuha ito." "Oh, talaga? Pagkatapos ay maaari kang mamatay.
Malamig na tumawa si Terence habang ginagamit niya ang pangsyam na estilo ng kanyang palad. Naningkit ang mga mata ni Vice Guild Leader Uyang. Nagulat siya nang ihayag ni Terence ang kanyang lakas ng maagang yugto ng Sky Class. Walang ganoong lakas noon si Terence, ngunit na level up na niya ang napakaraming level sa napakaikling panahon. Dagdag pa, si Terence ay nasa unang bahagi ng Sky Class ngayon, at mula sa paraan ng pakikipaglaban ni Terence sa mga taong mas matataas na antas, itong Sky Class mid-phase peak ay talagang mapanganib. Oo naman, tama ang hula ni Vice Guild Leader Uyang. Sa isang malakas na boom, ang katawan ng magsasaka ay pinalipad. Sa paglipad niya sa lupa, isang malaki at madugong butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Makikita ang bula ng dugo sa sulok ng kanyang bibig habang nagpupumiglas siya sa lupa. Gayunpaman, malamang na hindi na siya makakabangon muli. Ikaw. Sa totoo lang. Maglakas loob na patayin ako. Ang matanda. Ng Dorian Clan. Kami. Dorian Clan. Hindi. Basta. Pass. Iyong. Ginamit ng magsasaka ang huling lakas niya para tapusin ang mga salitang ito. Tapos, hindi na siya nakatiis. Namilog ang mga mata niya at patay na siya. Napaawang ang bibig ni Vice Guild Leader Uyang, at ang respeto niya kay Terence noon ay naging respeto. Anong uri ng kapangyarihan ito? Isang galaw at isang Sky Class mid-phase peak ay patay na. Kung gusto siyang patayin ni Terence, ito ay isang piraso ng cake. Sa isiping iyon, hindi maiwasan ng Vice Guild Leader na si Uyang na pagsisihan ang kanyang ginawa. Wala siyang malinaw na paninindigan upang tulungan si Terence, ngunit sa halip ay pinili niyang manindigan mula sa pananaw ng asosasyon ng kalakalan ng practitioner at iwanan ito dahil wala ito sa kanyang negosyo. Ang pamilya Dorian. Sumimangot si Terence, anong klaseng pamilya ito? Hindi kaya sila ay mula rin sa isang sinaunang angkan. Pero no matter what, tapos na. Hindi gustong magdulot ng gulo ni Terence, ngunit hindi siya natatakot dito. Ang pamilyang Dorian na ito ang magiging stepping stone niya sa sinaunang antas. Naniniwala si Terence na kahit na hindi niya ito patayin, gagawin niya ang lahat para kunin ang mga halamang gamot sa kanya. Kung babalik siya at sasabihin sa pamilya Dorian, pupuntahan nila si Terence ng marami, at mas magiging mahirap. Vice Guild Leader Uyang, ano ang nakita niyo? Lumingon si Terence kay Vice Guild Leader Uyang at nagtanong sa madilim na boses. Alam niyang naiintindihan siya ng practitioner na hanapin siya, ngunit medyo galit pa rin ito sa kanya, kaya hindi siya nag-abalang maging magalang. Senior. Senior Ling, ako. Wala akong nakita. Nanginginig sa takot ang katawan ni Vice Guild Leader Uyang habang nagmamadaling sumagot. Oh, kung gayon paano namatay ang matanda sa pamilya Dorian? Mahinang tanong ni Terence. I don't know. I think they were fighting with some other ancient sect's disciples, but by the time we got here, nakatakas na yung isa. Patay na yung Dorian family guy na yun, di ba? Nang matapos magsalita ang Vice Guild Leader na si Uyang, nilinggan niya ang disipulong naghanda ng gamot. Oo, he died a horrible death. Hindi ko lang alam kung paano siya namatay. Tumango ang alagad at sinabi. Haha. Ngumiti si Terence at tumingin sa disipulo, na ihanda mo na ba ang lahat ng aking halamang gamot? Sa katunayan, alam ni Terence na imposibleng itago ang nangyari ngayon, walang ganap na lihim. Sinabi iyon ni Vice Guild Leader Uyang at ng disipulo sa harap niya, ngunit hindi naniniwala si Terence na hindi nila sasabihin sa kanya ang totoo kung makakaharap sila sa Sky Class late phase peak. Dagdag pa, hindi nakita ng mga taong nagtatago ang nangyari, ngunit maaari nilang hulaan. Kahit na hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Terence, alam lang nila na ang pangalan niya ay Terence Ford. Ilang oras na lang bago nila nalaman kung sino si Terence. Gayunpaman, ang kulang kay Terence ay oras. Naniniwala si Terence na magiging malakas siya pagdating ng panahon, at ang pamilya Dorian ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago kumilos sa kanya. Kaya wala talagang pakialam si Terence. Malapit na, halos handa na. Mabilis na sabi ng alagad sa takot at kaba. Bilisan mo.
Gayon din, maghanda ng ilang set ng mga materyales para sa paggawa ng mga spirit gathering pills, chi gathering pills, at recovery pills para sa seniorling. Isaalang-alang ito bilang kabayaran ng Cultivators Association sa ating mga lumang customer. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay na-offend si Terence noon, kaya wala siyang choice kundi ang makipag-ayo sa kanya. Bagamat walang sinabi si Terence sa labas, at ang pagkamatay ni Elder Dorian ay tila natapos na sa ganoong paraan, walang katiyakan na hindi siya papatayin ni Terence pagkatapos. Kaya, ang Vice Guild Leader na si Uyang ay maaari lamang suhulan muli si Terence, umaasang hindi niya ito pinansin. 3,059. Hehe. Salamat, Vice Guild Leader Uyang. Mukhang makakapagtrabaho pa tayo ng mahabang panahon sa hinaharap. Ngumiti si Terence at tinapik ang kanyang balikat. Tama na. Nakahinga ng maluwag si Vice Guild Leader Uyang. Tila hindi na itutuloy ni Terence ang bagay na iyon. Mabilis na inimpake ng disipulo ang lahat ng sangkap na kailangan ni Terence at ang ilan sa mga libreng sangkap para sa elixir. Hindi na nanatili si Terence at umalis sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner. Gayunpaman, ang pagbisita ni Terence ay napansin ng isang tao si Trevor ng Hidden House York. Si Trevor ay isa ring Sky Class Master, at hindi naging madali para sa kanya na sundan si Terence nang hindi napapansin. Gayunpaman, hindi inakala ni Terence na siya ay masusundan, at siya ay sumulong lang sa Sky Class, kaya hindi niya talaga gustong gumamit ng Sky Class Perception. Ngunit muli, sinundan sila ni Trevor ng malayuan, at sinundan niya sila rito ng swerte. Itinago din niya ang presensya ng kanyang practitioner, kaya normal lang na hindi napansin ni Terence. Pagkatapos ng lahat, si Trevor ay isang sikat na Sky Class Master. Nang makitang umalis si Terence, hindi siya sinundan ni Trevor, ngunit tinawag niya ang nakatatandang si Titus. Trevor, kamusta na? Inilabas ba ni Terence ang sky-grade weapon na iyon? Tanong ni Titus. Pumunta si Terence sa Practitioners Trade Association. Akala ko gusto niyang ipagpalit ang heaven-grade weapon, pero napagtanto kung mali ako. Pumunta si Terence dito para magbenta ng elixir. Nagbebenta siya ng maraming first-class elixir at maliit na bilang ng second-class elixir. Sabi ni Trevor. Ang mga pills na ipinadala ni Terence ay agad na inilagay para ibenta, at ang Trade Association ng Practitioner ay nag-anunsyo pa na ang mga ito ay parehong kalidad ng mga table tasks tulad ng mga mula sa auction. Ang mga ito ay mula kay Mr. Ford. Kaya hindi na kailangan pang mag-imbestiga ni Trevor para malaman ang layunin ni Terence. Pumunta si Terence sa Trade Association ng Practitioner para magbenta ng pills. Napakurap si Titus. Oo. Ngunit sa panahong iyon, nakipag-away si Terence sa isang Sky Class Mid-Phase Peak Practitioner. Ang practitioner na iyon ay pinatay ni Terence sa isang iglap. Hindi nakita ni Trevor ang sitwasyon sa kanyang sariling mga mata, ngunit naiisip niya kung gaano kalakas si Terence matapos makita ang katawan ni nakatatandang Dorian. Nag-aalala siya ang paglaki ni Terence ay hindi napigilan, at ang bahay na si York ay hindi na niya kalaban. Ano? Mapapatay ni Terence ang Sky Class Mid-Phase Peak sa ilang segundo ngayon. Nagulat si Titus. Ano ang pagkakakilanlan ng magsasaka? Hindi ko alam. Kailangan ko bang mag-imbestiga? Tanong ni Trevor. Ayos lang, huwag na nating pakialaman si Terence para sa isang bagay na ganito. Hindi tayo dapat magkaroon ng anumang salungatan sa kanya sa hinaharap. Bagamat hindi natin maaaring tanggihan ang misyon mula sa lugar na iyon, hindi tayo maaaring maging kanya na kumpi para kay Terence dahil sa kanila. Bilin ni Titus. Oo, alam ko. Tumango si Trevor. Patuloy na sundan siya at tingnan kung nasaan ang makalangit na sandata, at kung nasa Terence pa ito. Utos ni Titus. Okay, Old Master. Sagot ng isa kay Rain. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumawag kaagad si Titus sa maliit. Si Small ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa Hidden House York. Senior, ako si Titus. Sinundan ni Trevor si Terence at nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kanya, ngunit walang balita tungkol sa iyong sandata na nasa langit. Maingat na sinabi ni Titus. Hindi. Anong ginagawa ni Terence?
Nakasimangot ang maliit. Pumunta si Terence sa asosasyon ng kalakalan ng practitioner at pagkatapos ay umuwi, sabi ni Titus. Pumunta ka sa Cultivators Trade Association. Sigurado ka bang wala siya rito para ibenta ang aking sandata na makalangit? Nakakunot ang noo na tanong ni Little. Sa tingin ko ay hindi. Nagbenta si Terence ng ilang first at second class na pills kapalit ng ilang halamang gamot, ngunit wala na siyang ibinebentang iba. Sabi ni Titus. I see. Tumango ang maliit, then, does Terence have my car? Well, si Trevor ay hindi nang ahas na lumapit sa bahay ni Terence. Alam mo na si Terence ay isang Sky Class Master ngayon, natatakot akong matuklasan. Sabi ni Titus. Kung gayon bakit hindi ka magpadala ng isang ordinaryong tao upang suriin ito? Tanong ng maliit. Ito. May ipapadala ako para tingnan. Sabi ni Titus habang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bagamat isa siya sa mga nangungunang nakatagong bahay, natatakot pa rin siya sa maliit. Hindi siya naglakas loob na lumaban. Iyon ay isang taong kayang sirain ang Hidden House York sa isang snap ng kanyang mga daliri. Sige, isumbong mo agad sa akin kung may balita ka. Sabi ng maliit. Maingat na ibinaba ni Titus ang telepono at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Wala siyang pagpipilian mahirap para sa kanya na mamuhay sa pagitan ni Terence at ng 5 elementong sekta. Mabuti kung mahina si Terence, ngunit sapat na ang kanyang lakas. Kahit ang maliit na 11 ay nagdusa sa mga kamay ni Terence, at ito ang naglagay sa Hidden House York sa isang mahirap na posisyon. Hindi magandang masaktan ng sinuman, ngunit dahil pinili nila ang 5 elemento na sekta, ang presyo ng pagkakanulo ay mas malaki. Maaari lamang silang magpatuloy sa landas na ito. Ang maliit ay ibinaba at pumunta upang makita si Patriarch Charlie. Inulit niya ang detalyadong sinabi ni Titus kay Patriarch Charlie. Magbebenta si Terence ng pills. Matapos marinig ang mga salita ni Titus, si Patriarch Charlie ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Nandoon din si Harry. Siya na ngayon ang manugang ng Charlie ancestor, kaya natural na mas malapit ang kanilang relasyon. May mga kalamangan at kahinaan dito. Bagamat nagpakasal siya sa isang babaeng may kapansanan, ang kanyang relasyon sa ninunong Charlie ay halos kapantay ng maliit. Bienan, nabalitaan ko na si Terence ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon. Ang kanyang kumpanya ay may malaking utang, at ang tanging paraan niya upang kumita ng pera ngayon ay ang pagbebenta ng mga table tasks. Bakit hindi tayo magtrabaho kasama ang Hidden House sa iyo at makakuha ng higit pang mga first class na pills na makakaapekto sa merkado? Si Terence ay hindi makakapagbenta ng ganoon karaming mga table tasks sa ganitong paraan ngunit hindi natin siya maaabutan ng isang masamang paraan. Ideya. Mungkahi ni Harry. Isang masamang galaw ito. Matapos marinig ito, tumango si Ancestor Charlie bilang pagsang-ayon. Ang isang grade 1 elixir ay walang halaga sa Sky Elixir Sect at sa Hidden House mo. Madali itong gawin, at magiging madali para sa kanila na manguna sa merkado ni Terence. Kaya, natukso ang ninuno na si Charlie. Ito ay isang magandang paraan upang atakehin si Terence mula sa anggulong ito kung hindi natin siya kayang harapin ng diretso, kainisan lang natin siya sa gilid. Maliit, Harry, simulan na ninyong ayusin ito hindi man lang makakahanap si Terence ng lugar para umiyak. 3,060 na po. Sige, Bienan, gagawin ko na. Si House Harry ay nagmula sa bangkarote dahil sa kumpanyang medikal ni Terence na doktor na si Larkin, kaya hindi niya binibitawan ang pagkakataong maalis si Terence. Ang hindi alam ni Terence ay binabalak ni Harry na sirain muli ang kanyang negosyo. Wala nang panahon si Terence para alalahanin iyon ngayon. Ang mga sangkap para sa pagpapalakas ng kanyang mga meridian bago ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay inihanda lahat. Handa ng pakuluan si Terence ng gamot. Sa karanasan mula sa huling pagkakataon, pamilyar si Terence sa proseso sa pagkakataong ito. Hindi niya ito minamadali, ngunit mahigpit na sumunod sa mga tagubili ng balumbon ng seda. Matapos handa na ang lahat, tinawag ni Terence sina Brandon at Chester.
Gusto niyang kausapin si Brandon tungkol sa tagapagmana, ngunit hindi na siya makapaghintay na tapusin ang pagpapalakas ng kanyang mga Meridian, kaya nagpa siya siyang maghintay hanggang matapos. Chester, Brandon, tatapusin ko na ang pagpapalakas ng mga Meridian ko. Kailangan ko munang mag-seclusion saglit. Hindi naman magtatagal, ilang oras siguro. Pero hindi ako makagalaw sa ganitong oras, kaya kailangan mo akong protektahan. Sabi ni Terence. Bagamat iba ito sa pagsasanay, maaaring pilitin ni Terence ang kanyang sarili na lumabas sa likido kung may nangyari, ngunit ang epekto ay hindi makakamit at ang likido ay masasayang. Hindi naging madali para kay Terence na makuha ang damong ito, at pinatay pa niya ang isang elder ng pamilya Dorian para dito. Paano niya ito sinasayang para sa isang bagay na karaniwan? Walang problema, boss, uupo kami sa pintuan at hihintayin ka. Na kahit anong pagpapala ng Meridian ay natapos na. Si Brandon ang unang nagpahayag ng kanyang posisyon. Bagamat hindi niya alam kung ano ang tungkol sa pagpapala ng mga Meridian, sa kanyang katayuan at kaalaman sa sinaunang sekta, hindi pa niya ito narinig. Ngunit iba-iba ang bawat diskarte sa puso, kaya kahit na curious si Brandon, hindi ito komportable para sa kanya na magtanong. Si Chester naman ay pamilyar sa pagbabantay kay Terence. Hindi na niya kailangan pang magsalita at umupo na lang sa sala, binabantayan ang pinto para kay Terence. Pagkabalik ni Terence sa kanyang silid, sinunod niya ang mga tagubilin sa Meridian Strengthening Recipe at inihanda ang gamot. Pagkatapos uminom ng oral medicine, tumalon siya sa isang palanggana ng dark green na medicine sa lupa. Sa isang iglap, naramdaman ni Terence ang pag-aapoy sa kanyang balat, na para bang tumalon siya sa isang palanggana ng kumukulong tubig. Sa katunayan, nang tumalon si Terence sa likido, handa na siya sa lamig. The last time he tempered his body, there was a bone-chilling cold when he jumped in. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi inaasahan ni Terence na magiging mainit ito. Dahil dito ay nawalan ng bantay si Terence, buti na lang maganda ang katawan niya, at mas malakas ang resistensya niya sa init. Kung hindi, tumalon na talaga siya sa tubig. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tahimik na tiniis ito ni Terence. Isa itong hadlang na kailangan niyang pagdaanan bago niya maabot ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Kailangan niyang pagtiyagaan ito bago niya matagumpay na linangin ang ikatlong yugto. Ang pagpapalakas ng mga Meridian ay tumagal ng ibang oras mula sa body tempering. Ang body tempering ay tumagal ng 24 na oras, ngunit ang pagpapalakas ng mga Meridian ay tumagal lamang ng 4 na oras. Kaya, sa pangkalahatan, mas madali si Terence sa pagkakataong ito. Gaya ng inaasahan ni Terence, ang madilim na berdeng likido ay naging mas magaan at lumiwanag sa paglipas ng panahon. Alam ni Terence na sinisipsip ng kanyang katawan ang likido. Ito ay ang parehong huling oras pagkatapos na hinihigop ng kanyang katawan ang likido, nagsimula itong maglabas ng mga dumi, na kumpletuhin ang proseso ng pagdadalisay ng katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ikinagulat ni Terence ay ang kulay ng likido ay patuloy na lumiliwanag, hindi katulad ng proseso ng pagdadalisay ng katawan kung saan ito ay itinaboy pagkatapos masipsip. Sa pagkakataong ito, parang buo na itong hinihigop sa kanyang katawan. Hindi nakakagulat na ang oras ng pagpapalakas ng mga Meridian ay medyo maikli sa oras na ito. Engravings process lang pala at hindi detoxification process. Pagkaraan ng halos 4 na oras, ang likido ay ganap na malinaw, kaya napaklik ni Terence ang kanyang dila sa pagtataka. Paunti-unting humihina ang nasusunog na sensasyon, hanggang sa tuluyan na itong nawala. Tumalon si Terence mula sa tubig, napaka-komportable. Nadama niya na ang kanyang mga Meridian ay mas makapal kaysa dati, at maaari niyang gamitin ang mas maraming chi sa parehong oras. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Ang pakiramdam na ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Naramdaman ni Terence na ang kanyang kaharian ay tumaas muli sa kalidad. Kung pinipigaman nito ang kanyang chi bomb o binabawi ang kanyang lakas at chi, magiging mas mabilis ang lahat kaysa dati. Sa pag-iisip na iyon, kinuha ni Terence ang silk copy ng sining ng ikatlong yugto ng Dragon Mastery at sinimulang pag-aralan ito. Ang sining ng Dragon Mastery, ikatlong yugto, Butterfly Transformation.
Sa katunayan, maraming beses na pinag-aralan ni Terence ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery bago niya palakasin ang kanyang mga meridian. Kabisado niya ito sa puso. Nilabas niya lang ito sa pagkakataong ito dahil natatakot siyang magkaroon ng problema. Nawala na siya sa isip noong nakaraang pagkakataon, at sa pagkakataong ito, nagpa siya si Terence na mag-ingat. Muli siyang dumaan sa ikatlong yugto, at pagkatapos matiyak na walang mga problema, pumasok siya sa espasyo ng Jade at sinubukan ang ikatlong yugto. Terence, ang bilis mo naman this time. Nagulat si Elder George sa mabilis na pagpapagaling ni Terence sa kanyang mga meridian, parang maayos ang lahat. Sinasabi ko, Kuya George, hindi ka umaasa na may mangyari sa akin, hindi ba? Medyo naiinis na sabi ni Terence. Haha, paano ako? Susubukan mo ba ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery? Mahinang tumawa si Elder George. Oo, ako nga. Tumango si Terence, ngayong natapos ko ng palakasin ang aking mga meridian, simulan na natin ang pagsasanay. Ang oras ay mahalaga, at ang kalaban ay lumalakas. Buti na lang may sense of urgency. Tumango si Elder George. O tama, Elder George, ano ang nasa likod ng ikaapat na pintong bato? Tanong ni Terence, curious. Hindi ko alam, mariing umiling si Elder George, at idinagdag, hindi ko sinabi sa iyo kahit alam ko. Kung inaabangan mo ito, maaari mo lang dagdagan ang bilis ng iyong paglilinang. Ang pagmamadali ay gumagawa ng basura. Hindi tulad ng hindi mo naiintindihan ang prinsipyong ito. Sige, sabi niya. Walang magawa si Terence pagdating kay Elder George. May mga bagay na hindi niya sasabihin sa kanya kahit anong tanong niya, dahil wala pa siya sa ganoong level. O sa halip, ang kanyang mga alaala ay hindi pa na-unlock, kaya walang kabuluhan na magtanong. Pinapakalma ang sarili, sinubukan ni Terence ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery, na nagpapalipat-lipat nito sa loob ng kanyang katawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.